Sa sandaling ito ay muling ginamit ni Sungyon ang kanyang kasanayang counter shield upang salagin ang mga haligi ng liwanag na patungo sa kanya. Bagamat nasalag niya ang mga ataking ito, nagawa namang mawasak ng mga haligi ng liwanag ang kanyang counter shield dahil masyadong marami ang mga iyon. Dagdag pa rito, binanggit ng system na dahil nawasak ang kanyang counter shield, ang lahat ng naipon nitong enerhiya ay mawawala na. Samantala, naisip ni Sungyon na dahil nawasak ang kanyang counter shield, pansamantalang hindi na muna niya ito magagamit. Dahil dito, isang paraan na lang ang kanyang naiisip para malampasan ang mga pagsubok na ito. Sa pagsasaisip nito, hinawakan niya ang kanyang espada at sinabi kay Chon Woo na gamitin ang kanyang mga support skills para tulungan siya. Tinanong naman ni Chon Woo kung ano ang kanyang binabalak gawin. Ipinaliwanag ni Sungyon na dahil wala siyang mga taong kalaban dito, wala siyang mapagagamitan ng kanyang mga kakayahan. At dahil din sa walang katapusan ang lugar na ito, isang paraan lamang ang kanyang naiisip. At iyon nga, ay ang tuluyang wasakin ang lugar na ito. Matapos marinig ang ideyang ito ni Sungyon, sinabi ni Chon Woo na hindi na siya nasusurpresa sa kanyang mga ideya. Ngunit sinabi din niya na bago niya gawin yon, mayroon pa siyang nakakalimutang sabihin sa kanya. Nagtaka namang tinanong ni Sungyon kung ano yon. Galit namang pinaalala ni Chon Woo ang mga nangyari kanina kung saan tinatrato niya siya bilang isang kasangkapan lamang at hindi gaya ng kanyang partner. Dagdag pa, hindi rin niya nararamdaman ang kahit anong respeto mula sa kanya. Hindi naman nagustuhan ni Sungyon ang attitude niyang ito kaya nagalit siya at sinabi na hindi ito ang oras para sa kanyang pag-iinarte dahil pag tinamaan siya ng paparating na atake, tiyak na yon na ang kanyang magiging katapusan. Hindi naman nagpadaig si Chon Woo sa buladas, at sa halip ay mariing sinabi kay Sungyon na sabihin niya muna ang kanyang dapat sabihin. Wala nang mapagpipilian si Sungyon, kundi lunukin ang kanyang pride, at isinigaw na humihingi siya ng kapatawaran para sa kanyang nagawa, at nangangako na laging tatratuhin siya ng may respeto at hindi gaya ng isang kagamitan lamang. Tila kontento naman na si Chon Woo sa kanyang ginawa, kaya sinabi niya na pinapatawad na niya siya. Pagkatapos nito, lumabas ang mga notification na binabanggit na ang True Heavenly Blood Demonic Sword ay ginamit ang kanyang magic explosion. Dahil dito, ang lahat ng kanyang magic abilities ay tataas. Ginamit din ito ang kanyang skill na Thinking Acceleration. Dahil dito, ang kanyang pag-iisip ay mas bibilis. Binanggit din ng isa pang notification na ginamit din ng True Heavenly Blood Demonic Sword ang skill na Small Heart. Dahil dito, isang virtual magic organ ang nabuo na susuporta sa kanyang pagkilos ng magic. Pagkatapos ng lahat ng ito, sinabi ni Sungyon kay Chon Woo na gawin na nila ang kanilang dapat gawin. Sinabi naman ni Chon Woo na magtiwala lamang siya sa kanya, at malalampasan nila ito. Sa mga oras na ito, tatama na ang isang malaking atake patungo sa kanya. Sa sandaling makita niya ito, ginamit niya ang kanyang skill na Fighting Concentration. Dahil dito, ang kanyang concentration ay tumaas ng ilang beses, at nagawa niyang maiwasan ang ataking ito. Kasunod nito, ginamit naman niya ang kanyang skill na Holy Light. At pagkatapos niyang gawin yon, sumigaw siya at nagsagawa ng isang malaking pag-atake, patungo sa isa pang atake na patungo sa kanya. Dahil dito, nawasak niya ang ataking iyon at tumagos pa ito at lumipad patungo sa kalangitan. Habang nangyayari ito, inactivate pa niya ang kanyang skill na Borrowing Heaven. At sa sandali ding iyon, biglang nag-detonate ang kanyang atake at sumabog sa kalangitan. Kasunod nito, binanggit ng system na ang limits ng kung ano ang kanyang maaaring mawasak ay nawala na. Samantala, si Sungyon, matapos mabasa ito, ay patuloy na humihingal, ngunit bigla siyang nagulat nang makita niya na ang lugar kung saan tumama ang kanyang atake ay nagkaroon ng mga crack at mabilis na nawasak. Habang pinagmamasdan ni Sungyon ang nangyaring ito, binanggit ng system na nagawa niya ang isang dimensional slash. Sinundan pa ito ng isang mensahe na binabanggit na ang Lightsword Emperor ay natuwa sa kanyang mga ipinakikita. Pagkatapos nito, masaya niyang sinabi kay Chon Woo na sa palagay niya ay nagtagumpay sila sa kanilang ginawa.
Sumang-ayon naman dito si Chonwoo at sinabi na tama siya. Kasunod nito, binanggit ng isang mensahe na ang Lightsword Emperor ay binigyan siya ng karapatan na tumanggap ng pagsubok para sa kanyang tagapagmana. Kasunod nito, sinundan pa ito ng mensahe na ang God of Darkness ay binabati siya at masayang pumapalakpak para sa kanya. Binalaan naman ng God of Verification ang Lightsword Emperor na huwag gumawa ng mga di kinakailangang aksyon. Sa kabilang banda, ang Dragon God ay nagpapakita ng pagkainggit at sinasabi pa nga na kung bakit kay Sungyeon niya ibinigay ang ganitong pagkakataon sa halip na sa kanya. Nagalit naman ang Lightsword Emperor sa kanilang panggugulo at sinabi pa nga na tigilan na nila ang ginagawa nilang ito at umalis na lamang. Sa kabilang banda, si Sungyeon, matapos mabasa ang lahat ng mga mensaheng ito, ay naisip na mas gugustuhin pa niya na umalis na lang silang lahat. Tinanong naman siya ni Chonwoo kung ano ang kanyang mga ginawa para magkaroon ng ganitong kaguluhan sa panig ng mga Diyos. Hindi rin naman ito masagot ni Sungyeon at sinabi na lamang na katulad niya, gusto rin niyang itanong kung ano ang nakita ng mga Diyos na ito sa kanya. Pagkatapos nito, susubukan sana ni Sungyeon na magpasalamat kay Chonwoo, ngunit naputol ito nang lumabas ang isang mensahe na nagsasabing ang true heavenly path ay nagbukas na. Matapos matigilan sa kanyang sasabihin, binago na lang niya ang usapan at tinanong si Chonwoo kung magtutungo na ba sila sa sunod na trial. Tila nagtaka naman si Chonwoo sa naging aksyon niyang ito kaya tinanong niya si Sungyeon kung ano ang kanyang sasabihin sana. Sinabi naman ni Sungyeon na nakalimutan na lang niya iyon dahil wala lang iyon. Pagkatapos ng kanilang maikling pag-uusap, pumasok na sila sa portal para sa sunod na pagsubok. Matapos silang makalabas dito, binati sila ng isang mensahe na nagsasabing nakapasok na sila sa Heavenly Martial Place, True Heavenly Path. Ang lugar na ito ay ibang-iba kung ikukumpara sa mga naunang lugar ng pagsubok dahil ito ay napapaligiran ng bundok at mayroong isang maliit na lawa. Napangiti si Sungyeon nang makita ang lugar na ito at sinabi na mukhang napakamapayapa ng lugar na ito. Sinabi naman ni Chonwoo sa kanya na maaari na niyang ibaba pansamantala ang kanyang depensa habang sila ay nasa lugar na ito. Matapos niyang sabihin ito, narinig ni Sungyeon ang isang tinig mula sa isang gazebo at sinabi na sa wakas ay nagkita na rin sila. Nang tingnan ni Sungyeon ang pinagmumulan ng tinig na ito, nakita niya ang isang magandang babae na nag-uumapaw sa enerhiya. Pagkatapos, sinabi nito sa kanya na medyo nahirapan siya sa pagpunta niya dito. Kasunod nito, nagpakilala siya bilang ang Lightsword Emperor, na siya ring bumuo ng Heavenly Martial Place na ito. Binanggit pa niya na nakapasa siya sa kanyang Hidden Gate. Nagtaka naman si Sungyeon kung ano ang tinutukoy niya na Hidden Gate, kaya tinanong niya kung ang shortcut ba na dinaanan niya kanina ay ang tinutukoy niya. Kinumpirma ito ng Lightsword Emperor at sinabi na tama siya, at naging mahusay ang kanyang ginawa upang malampasan ito. Pagkatapos marinig ang kanyang papuri, tinanong ni Sungyeon kung tapos na ba ang mga pagsubok at kung ganoon nga, ay nasaan na ang kanyang reward. Pinutol siya ng Lightsword Emperor sa kanyang mga sasabihin at sinabi na mayroon pang natitirang isang pagsubok. Nagtaka naman si Sungyeon sa sinabi niyang ito, kaya tinanong niya siya kung bakit niya pinapunta siya dito gayong meron pa palang natitirang pagsubok. Nahihiya namang sinabi ng Lightsword Emperor na huwag siyang magalit dahil gusto lamang niyang makita ng personal ang kanyang mukha. Binanggit pa nga niya na hindi niya alam kung gaano siya nag-aalala dahil nalaman niya na ang ibang mga Diyos ay nagpapakita rin ng interes sa kanya. Sa kabilang banda, si Sungyeon, matapos marinig ang mga sinabi niyang ito, ay naisip na nakatagpo na naman siya ng isang baliw. Habang iniisip pa niya ito, sinabi ng Lightsword Emperor na bagamat gusto pa niya siyang makausap ng mas matagal, may natitirang isang pagsubok pa para sa kanya. Kaya dahil dito, bibigyan na lamang niya siya ng ilang martial arts, para maging kanyang takdang aralin kung sakaling pumasa siya. Kasunod nito, masaya niyang sinabi kay Sungyeon na bagamat alam niya na mahihirapan siya sa pagsubok na ito, naniniwala naman siya na makakapasa siya hanggang sa dulo. Samantala, si Sungyeon habang naguguluhan pa sa kung ano ang sinasabi nito na takdang aralin sa kanya,
at kung bakit magiging mahirap para sa kanya ang pagsubok, ay unti-unting nete-teleport. Ngunit bago siya tuluyang mawala, hinawakan ng Lightsword Emperor ang kanyang noo at tila may ipinasa sa kanya. Pagkatapos nito, nakita niya ang mga notification na nagsasabing papunta na siya sa Heavenly Martial Place, Final Heavenly Path. Binanggit din dito na isa lamang ang maaaring makatanggap ng mga martial arts na iniwan ng Lightsword Emperor. Pagkatapos niyang mabasa ito, napunta na siya sa isang lugar at pagkadating niya dito, tinanong niya si Chunwoo kung saan ang lugar na ito. Hindi naman sinagot ni Chunwoo ang kanyang tanong at sa halip ay sinabi niya na tumingin siya sa kanyang harapan. Matapos gawin ito ni Sungyeon, nakita niya ang dalawang taong kasalukuyang naglalaban. Sa sandali ding iyon, nasaksihan niya kung paanong pinutol ng isa sa mga ito ang ulo ng kanyang kalaban. Matapos mamatay ang kanyang kalaban, sinabi ni Chunwoo na ang taong iyon ay ang kanyang naamoy. Kaya tinanong ni Sungyeon kung ito na ba ang kanyang tinutukoy na genius. Kinumpirma naman ito ni Chunwoo at sinabi na tama siya. Habang nasa kalagitnaan pa ng kanilang pag-uusap, biglang tumingin sa kanya ng masama ang babaeng iyon. Matapos magsalubong ang kanilang mga mata, nakaramdam ng matinding takot si Sungyeon at si Chunwoo. Samantala, si Sungyeon ay biglang napaluhod at napaisip kung saan nagmumula ang matinding pressure na ito. Sinabi naman ni Chunwoo na hindi ito isang klase ng pressure, na maaaring ipakita ng normal na tao, kaya pinayuhan niya si Sungyeon na maging handa sa lahat ng oras, dahil isang pagkakamali lamang niya ay maaaring magresulta ng kanyang kamatayan. Pagkatapos niyang sabihin ito, biglang nagsalita ang babae, at tinanong kung nandito ba siya para labanan siya. Hindi naman nakasagot si Sungyeon sa tanong niyang ito, kaya tinanong ulit siya ng babae, at sinabi na kung nandito ba siya para sa mga martial arts ng Lightsword Emperor. Nanatili namang hindi sumasagot si Sungyeon, kaya napakamot na lamang sa ulo ang babaeng ito, at sinabi na dahil hindi niya sinasagot ang kanyang mga tanong, marahil ay gusto na niyang mamatay. Pagkasabi niya nito, biglang nawala sa kanyang kinatatayuan ang babae, at sa isang mabilis na atake, ay naputol nito ang ulo ni Sungyeon. Matapos niyang gawin ito, sandaling natigilan ang babaeng ito at nagtaka. Samantala, sa sandaling iyon, nag-activate ang unique effect ng protective bracelet ng walang pangalan na Diyos, ang Preemptive Defense. Dahil dito, napigilan ang isang hindi mapigilang atake sa gumagamit nito. Binanggit din dito na mayroon na lamang siyang 3 beses na maaaring gamitin ito. Samantala, si Sungyeon, na nakaligtas mula sa kritikal na ataking iyon, ay napaatras. Pagkatapos, naisip niya na kung hindi dahil sa bracelet, marahil ay patay na siya. Nagtaka naman ang babae at tinanong kung paano niya nagawang makaligtas sa kanyang espada. Pagkatapos nito, sinimulan niyang ilabas ang kanyang dila na tila na-excite, dahil hindi tulad ng boring na lugar na ito, tila magiging interesante na makaharap niya ang isang katulad niya. Pagkasabi niya nito, muling sumugod ang babae. Habang patuloy niyang inaatake si Sungyeon, na ngayon ay dinedepensahan ang kanyang sarili, tinanong nito kung sino siya. Sinabi pa niya na hindi pa siya nakakatagpo ng katulad niya sa kanyang lugar. Sa kabilang banda, si Sungyeon, habang patuloy na dinedepensahan ang kanyang sarili, ay sinabi na bago niya itanong kung sino siya, ay dapat na magpakilala muna kung sino ang nagtatanong. Nakangiti namang sinabi ng babae na sa paraan ng pagsasabi niya, ay para bang hindi niya siya kilala. Pagkasabi niya nito, muli niyang hinampas ng kanyang espada si Sungyeon na nagpaatras sa kanya. Matapos makapagpahinga ng bahagya mula sa mga atake ng babaeng ito, sinabi ni Sungyeon na wala siyang balak na sabihin ang kanyang pangalan sa isang taong bigla na lamang sumugod para patayin siya. Sandali namang tumigil ang babae sa kanyang pag-atake, at sinabi na tama nga siya, kaya sa sandali ding yon, sinimulan niyang ipakilala ang kanyang sarili. Sinabi niya na siya ang pinakamahusay sa demonic path, ang isa na mas mataas pa sa heaven at earth, at ang isa na magiging pinakamalakas sa lahat, kahit sa anumang panahon pa, siya ang nag-iisang heavenly demon. Pagkatapos sabihin ito, lumabas ang mga mensahe na binabanggit na bilang isang user,
nakatagpo siya ng isang malakas na kalaban. Dahil dito, ang kanyang skill na Indomitable Will ay nag-activate. Binanggit din na ang kanyang myth, na Battle-Tested Warrior, ay nag-activate din maging ang kanyang special buff na Reckless Cart Blocking the Praying Mantis ay nag-activate din matapos marinig ang pangalan nito. Naunawaan na ni Sungyeon kung bakit sinabi ni Chunwoo na nangangamoy ito ng dugo ng kanyang mga kalaban. Sa kabilang banda, si Chunwoo, matapos makilala kung sino ang kanilang kalaban, ay napansin na nag-uumapaw ito sa kanyang bloodlust, ngunit ipinangako rin niya kay Sungyeon na hindi niya kailangang mag-alala, dahil gagawin niya ang kanyang makakaya para tulungan siya. Habang sinasabi pa niya ito, biglang nagulat si Sungyeon dahil muling nagsagawa ng pag-atake ang babae. Sa kabutihang palad, mabilis niyang naiwasan ang kanyang atake. Matapos niyang magawa ito, muling ngumiti ng nakakatakot ang babae, at sinabi na talagang nagugustuhan na niya siya dahil katulad siya ng kanyang ama na mayabang din. Sinabi pa niya na nakuha niya ang posisyon ng cult leader sa pamamagitan ng pagpatay niya sa kanyang sariling ama upang magkaroon ng higit na kapangyarihan. Sinabi rin niya na medyo nasiyahan din siya ng ginawa niya iyon dahil tanging ang kanyang ama lamang ang makakayang makatapat sa kanya. At gaya nga ng kaisipan niyang ito, napagtanto niya na tama siya dahil walang sinuman sa kanilang dimensyon ang nagawang makatapat sa kanyang lakas. Ngunit sinabi rin niya na ang lahat ng iyon ay nagbago dahil nandito na siya. Habang sinasabi niya ito, patuloy niyang inaatake si Sungyeon at sa isang malakas na atake, muling napatalsik si Sungyeon at tumama sa isang malaking bato. Pagkatapos nito, tinanong niya si Sungyeon kung nandito ba siya sa Heavenly Martial Place para maging higit na mas malakas. Tinanong din niya kung ano na ang kanyang mga nagawa para matupad ang kanyang layuning ito. Nakapatay na ba siya ng kanyang mga kamag-anak, kasamahan, o kaya naman ay nagsagawa ng isang mass murder? Kasunod nito, isang nakakatakot na ngiti ang muling makikita sa kanyang mukha, at sinabi nito na naiisip pa lamang niya ang ganitong klaseng mga bagay ay nai-excite na siya. Binanggit pa niya na kung kasing lakas niya siya, marahil marami na ring buhay siyang napaslang. Habang tuwang-tuwa pa ang babae sa kanyang mga sinasabi, bigla siyang natigilan nang marinig niya ang sinabi ni Sungyeon na nakakadiri siya. Dahil dito, tinanong ng babae kung ano ang kanyang sinasabi. Sinabi naman ni Sungyeon na bagamat na obsessed din siya sa paghahangad na maging higit na mas malakas katulad niya, mayroon pa rin siyang linyang hindi niya dapat lampasan. At base sa kanyang prinsipyong ito, mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa gumawa ng mga karumal-dumal na bagay gaya ng kanyang ginagawa, para lamang sa layunin na maging higit na malakas. Pagkasabi niya nito, lumabas na si Sungyeon mula sa kanyang kinaroroonan, at sa sandaling ito ay nagbago na ang kanyang anyo, dahil ginamit na niya ang kanyang authority na dragonization. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood, at kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasuyo na lang Lods, malaking tulong na yan para sa channel, at kung hindi naman kalabisan ay pa-like, comment, at share na din po, para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat, at see you on our next video. God bless you all.